Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Monday. Grabe, ang dami na ating malulupit na news ngayon, mga lodi, no? Mainit-init na balita. Mga idol, ready ka na ba sa mangyayari sa mga susunod na araw? Mga idol, dahil medyo magkakaroon ng, sabi nila, Black Swan daw, mga lodi. Grabe yun. Pag nangyari yun, mga lods, magdadrop tayo ng malupit-lupit. Sabi nila yun mga idol, no? So, check natin yung mga news natin. Pero bago tayo mag-start mga idol, paki-like naman ang ating video, mga lods, no? At sa mga gusto ng ganitong update everyday, subscribe na kayo sa ating channel, mga idol, no? Kasi sa mga tinignan ko yung analytics natin, mga idol, 40 to 50% ng mga nanonood sa atin ay hindi pinipindot ang subscribe button. Kaya mag-subscribe na kayo mga chikito. No? Ayan, libreng-libre naman yung subscribe, mga idol, kayo naman. No? So ito na, mag-update na tayo. Bago tayo sana, sa mga crypto news, meron tayong matinding news, mga idol. Pero ito pala, ulit-ulit. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga idol, no? Andyan yung link natin ng BitGet, mga lods, no? So sa mga gusto mag-trade, magbudega ng coins, no? At once na ginamit niyo yung ating link, mga idol, pwede kayo sumali sa Telegram ni KGX at magkakaroon kayo ng mga signal dun kapag nag-trade, mga idol, no? So ito na. News na tayo, mga idol, no? Kunin ko muna yung inyong opinion dito at medyo siguro magbibigay rin ako ng opinion ko dito, no? Ito, mga idol, no? Ito ba yan? Ito. Hindi yan si ano to? Jay Cuenca yun eh. So ito, mga idol, nakita niyo na siguro yung video na to, no? Yung ito si Kuya, no? Panoorin muna natin yung video. So panoorin natin yung video. Sikat na sikat to, trending na trending to, mga idol, no? Pero hindi ko nalalagyan ng boses, mga lods, Ayun na lang, no? So ito si Kuya, yan siya yung nakaputi, no? So makikita natin, nag-aaway sila niyan. Pinagtulungan siya ng mga rider. Tatlo daw yan eh. Tatlo yung bumabanat sa kanya. No, maging announcer muna ako dito. Yung babae na yan, asawa yan nung binabanatan, yung nakaputi, asawa niya yun, mga lods, no? So ayan, kasi mag-isa lang siya, mga lods, eh. Kung papansin niyo, kasama niya puro mga babae, bata. 'Di ba? Tapos nagkaroon ng initan sa kalsada, mga rider, 'di ba? Hinabol daw siya niyan, tapos hinarang-harangan pa siya, tapos paglabas niya yon, nagbanatan na. Syempre, bilang kasi minsan iniisip natin mga lods, bakit niya binaril ganyan. Pero nakita niyo naman, hindi naman siya agad na maril, 'di ba? Siguro nakipagsuntukan muna siya, hindi niya nakaya. Tatlo bugbog siya, 'di ba? Bugbog siya, so bumunot na siya ng baril niya, mga idol, no? Dahil sa init ng ulo nilang lahat, mga lodi, 'di ba? Ganyan yung nangyari. So kung titignan niyo dito, ayan, suntukan pa, 'di ba? Tapos yan, bubunot niya na yung baril niya, no? At wait, mga lods, pag bunot niya ng baril niya diyan, unang puputukan niya ito. Kaya lang nakayuko, ang galing eh. Nakayuko siya, tinamaan ngayon nitong bumaril is yung asawa niya, mga idol. Tinamaan niya yung asawa niya, grabe, no? O yun yung unang putok sa asawa niya tumama. Ang pangit pakinggan na. Yung unang putok sa asawa niya tumama, mga idol, Hindi tayo nagjo-joke, nabanggit lang. O yan. Nakita niyo yun? So napayo yung asawa niya, no? Tinamaan. And then, dalawang putok, tapos sinabol niya yung iba pa. Pinagpuputokan niya, inubos niya yung magazine dyan, mga idol. Tak, ganun yun eh. So ngayon, nakita niya yung asawa niya may tama. Yun, binuhat niya na, mga idol, no? Ito yung pinaka-worst scenario na pwedeng mangyari, mga idol, no? 'Di ba? Nakita niyo pa to, titignan o titikman. Wala, sorry. Napansin ko lang. Ang dami nang nag-content nito, mga lods, no? Ito yung pinaka-worst scenario para sa akin. Kasi alam niyo kung bakit? Lahat ng apat kasi yung sugatan diyan, mga idol, apat yung sugatan. Pinagkukwentuhan namin to kagabi. Mas kawawa siya, alam niyo kung bakit? Kasi buhay ito yung binaril niya na to. Buhay yung binaril niya na. Hindi ko naman sinasabing dapat namatay siya, no? Pero cargo niya na yan habang buhay, mga idol. Yung gamot niyan, yung pang-pa-hospital niyan dahil nabuhay siya, 'di ba? Tapos makukulong pa siya, 'di ba?
Grabe yan, mga idol. Kawawa siya dyan. Itong ano na yan, namaril na yan, mga idol. Tapos, marami nagsasabi, syempre, anong aral dyan? Syempre, ang unang-una kasi, pag nasa kalsada kayong mga idol, huwag kayong masyadong mahitang ulo. Ganun lang yun eh. Road rage talaga yan. Pag road rage talaga kasi sa kalsada, ewan ko lang ha, pero iba kasi pag sa kalsada, mga idol, nakakainit talaga ng ulo dyan eh. Lalo sa mga gitgitan, kasi buhay kasi yung nakasalalay dyan eh, sa kalsada. So, once na parang masundot yung, parang maano ka, magitgit ka, syempre, no? Ang iisipin mo agad doon, kung tinamaan ako nun, baka namatay ako. So, iba na agad yung ano mo. So, mag-iinit yung ulo mo. Agad, no? Pag sa ganun, sa kalsada. Iba talaga pag nasa kalsada, mga lods. Ako yung tipo, kasi ako yung tipo ng driver na pag nasa kalsada ako, mga idol, advance ako mag-isip dyan sa kalsada, mga lodi. Tagal ko na kasi nagmamaneho eh. Grade 2 pa lang ako, mga idol, marunong na ako magmotor kasi tricycle driver si Airpat dati. Ako yung kasama niya ako sa pila. Ako yung nagpapaandar ng motor dahil sa pila-pila lang. Tapos bangga natuto na ako. Yan, marunong ako mag-tricycle nun pero hindi ako marunong ng single. Kasi hindi ako marunong mag-balance dati. Grade 2. Kasi yun, hanggang tagal ko ng tagal ko naging driver. Ngayon, mga lodi, parang the way ako mag-drive is advance ako mag-isip, mga idol, no? Kumbaga sa kalsada, nakapokus ka sa kalsada, yung mga galaw ng sasakyan, tinitignan ko na agad yan, baka biglang kumaliwa, biglang kumanan. Tapos pag may mga naglalakad sa gilid ng kalsada, baka biglang tumawid. So ina-advance ko na agad yung isip ko sa ganun, mga lods, no? Tapos pag may, kaya naiiwas ako sa mga gitgitan eh. Tsaka kung sakaling may chupol na reckless driving, pinapabayaan ko na lang yun, mga lods, hindi ko nasasabayan. Kasi ang issue daw dito, mga lodi, meron ako napanood kanina na isang video nito. Reckless driver, parang reckless mag-drive itong Fortuner. And then, syempre mga motor, nagkaroon ng konting gitgitan, tas nagkasumbungan yun eh. Parang sinabi kasi nung nagbibideo dun, git ako na no, git ako ng Fortuner, oh, ganyan. So, iniwan na sila ng Fortuner, mga lodi, ang bilis eh. Kaya lang hinabol nila at sinarang nila. Parang ganun nga yun nasa comment ng sabi may nag-comment doon. May nag-comment dito kay Boss Dico ay Sabi dito, kasabay namin yan bago pa magboso-boso. Nagkakainitan na yan tapos inabangan nila hinarangan pa nga ng isa yan. Kaya bumaba yung driver, matatapang yung mga rider kasi madami sila, may mga kasama pa sa unahan yan, grupo ata, no? So ayun, syempre pag madami kayo, 'di ba? Pero yun nga, hindi nyo alam, hindi nyo nalaman na may gamit yun, may bakal siya. So, GG kayo dun, mga idol. So, meron pa ako na nabasa isa sa comment eh. Kapag yung mga nakamotor, nakapouch, laman yan, cellphone, pabango, pulbo, mga ganun, bimpo. Pero kapag naka 4-wheel yan, mga idol, tas nakapouch yan, mag-isip ka na. Sabi nga, mag-isip ka na kung susuntok ka ba o hindi. Kasi pag sumuntok ka at bumunot yan, GG ka dyan. 'Di ba? So, worst case scenario yung nangyari dito, mga idol. Grabe, worst na worst. Isipin mo, nabaril mo yung asawa mo, tas nabuhay pa yung binaril mo. Aalagaan mo pa yan. Diba? So, hindi ko sinasabing that namatay si Manong ha. Talagang sasagutin niya kasi yan, mga idol eh. Habang buhay sa hospital, mga gamot niyan, mga niyan, maghihirap na to. Maghihirap to, mga idol. Sinasabi ko sa inyo. Hindi lang yan, marami pa siyang natamaan eh. 4 yung tinamaan niya eh. 'Di ba? Pero nung oras na to, mga idol, nung tinakbo niya sa ospital yan, yung tinakbo niya sa ospital yung misis niya, hinabol na agad siya ng, may bata po, hinabol na agad siya ng mga pulis at nahuli na agad siya, mga idol, no? Nung oras na yan, nahuli na agad siya. Yung yan din mismong pangyayari niya, pag-alis niya dyan. Kasi ang nagdala na sa ospital ng mga biktima is mga pulis na. Tinabi niya pa nga yung kasi masagasaan ng Fortuner niya. Ginit na niya pa sa kalsada. Ginit na. Buti hindi niya na sinagasaan, di ba? Bait pa siya. Sabi niya, bait pa nga, hindi niya sinagasaan eh. Ayan. So ito yung comment niya. Ay nawala. Anak ng kamote yan nawala oh. Saan yun? Anak ng sugar it's wala no. Nabatip naman ako bigla doon. Niready ko na nga yun eh. Basta ang comment niya doon, mga lodi, is hanapin ko nga. Hindi pwede. Kailangan maano ko yun eh.
Boss Nico, punta tayo. Ito pala. ang comment niya dito, mga idol, masakit na po ang katawan ko sa bugbog nila. Isa lang ito sa pahayag ni Kenneth. Si Kenneth pala to, mga idol. Sa umpisa, nainis talaga ako, ba't namaril. Nang makita ko ang video mula sa habulan sa kalye, na sana hinayaan na lang ng rider, total nangyari talaga minsan bulihan sa kalye. O nga, ayun nga yung napanood ko rin, mga idol, na reckless din talaga siya mag-drive. Kaya lang, hinabol pa siya eh. Kumbaga hindi siya pinakawalan na, ang reckless ka, madami kami. Parang ganun, no? Nang makita ko din ang pagparada ng motor ng rider kung saan parang hinarang ang sasakyan na black. No? Yun nga yun, yung Fortuner. Nang makita ko na nakomprontahan at biglang nanuntok si rider, ay may tumulong. At may tumulong, sa kabila na mukhang hindi marunong makipagsuntukan si driver na nakaputi, o kasi parang rich kid yan eh, hindi naman siya marunong makipagsuntukan eh, ewan ko dyan ha. Ayan. Makipagsuntukan yan. Nang makita ko, puro nang makita to ha, nang makita. Nang makita ko na nang umiwas si driver na nakaputi at hinabol pa din nila rider, at nang makorner at pinagtulungan na, at habang nakatalikod, sinusuntok pa. So, ayun nga yun, mga idol eh. Kasi, yung iba kasi galit na galit sa driver neto. Kasi, namaril siya. 'Di ba? Although talagang mali yun. Kaya lang, yung reason ba't niya ginawa yun, that maisip din natin. Ano yung reason? Siyempre, ano na yun, nakompromiso na yung buhay mo, tas ikaw lang lalaki. Kasi nakita ko parang siya lang yung lalaki, puro babae, nanay, bata yung kasama niya eh. Tapos binubugbog siya. Siyempre, anong tendency na gagawin niya ron? Talagang papalag siya sa buhay niya. Kaya nga sabi niya rito, masakit na po katawan ko sa bugbog nila. Oh. Diba? So, hindi ko sinasabing tama yung ginawa nito ni Kuya, mga idol ha. Mali yun, mga lods. Kaya lang, syempre, yung reason ba't niya nagawa yun, dapat may bearing din. Diba? Hindi lang yung sisisihin natin siya dahil namaril siya. Ang laki na nga ng ano sa kanya nun, boss eh, talagang hirap niya doon kasi nabaril niya pa yung misis niya eh. Diba? Sabi niya, mas naunawaan ko si driver sa nagawa niya, mali pero tatay din ako, at kung pagtutulungan ako habang kasama ko pamilya ko, baka magawa ko din ang nagawa ng lalaki na nainis ako nung una. O ayan. Dahil kung mayabang siya, sa una pa lang, tinutukan niya na ng baril tulad ng ibang may baril. Pero lumaban siya kahit dalawa. Ayun nga yun eh. May baril siya pero nakipagsuntukan pa siya. Di ba? Kumbaga wala agad talaga sa isip niya na mamaril. Di ba? Siguro talaga napuno na lang siya kasi bugbog na siya eh. Nagdilim na yung paningin niya. Mga idol, sipin nyo nga, pati misis niya na baril niya. Oh. Di ba? Pero ito yung tama to. Sa hanggat makakaiwas, umiwas, hayaan na kung ngit-ngit lang. Huwag na habulin, mas mahalaga ang buhay. Tama yun. Mga idol, mas mahalaga ang buhay natin sa kalsada. Isipin mo, bumili ka lang, nagkainitan sa kalsada, may naghihintay sa bahay mo. Tapos biglang nagkabarila na pala dun dahil lang sa init ng ulo sa kalsada, di ka na nakita ng pamilya mo. Di ba? So, ay nako. Ano to, medyo grabe yung nangyari na to, mga lodi. Sabi ko nga, worst case scenario yung nangyari. Mga lods worst case scenario talaga. Mga idol, hindi ko na ipi-play kasi nalulungkot ako dyan sa mga yan. Mga lods, no? Yung mga, parang naiinis nga tuloy ako sa mga rider eh. Parang doon ako nainis. Pasensya na sa mga rider mga idol na ganyan na kamote. Hindi ko naman alam kung kamote sila eh. No? Pero kung rider ka, lalo na may grupo ka, lagi ka nasa kalsada, dapat, alam mo na dapat hindi mainitin ang ulo mo. 'Di ba? Rider ka nga mga idol, lagi ka na sa kalsada. Kung mainitin ang ulo mo, tapos lagi ka na sa kalsada, lagi ka mapapaaway niyan. 'Di ba? Pero kung alam mong rider ka, lihiti mo kang ride or die. Dapat hindi mainitin yung ulo mo sa kalsada. 'Di ba? Kasi lagi ka na sa kalsada, mainitin yung ulo mo. Alam mo naman pag road rage, talagang mainitin yung ulo niyan eh. Dapat pag nagagigil, pasensya na sir, ganun no. Pasensya na sir, di ko nakita eh. Diba, ganun, no? Pasensya na, ganun. Ganun lang. Doon na yun, tapos na agad yun eh. Hindi na mangyayari mga ganyang pangyayari, mga idol eh. Diba? So, kayo, mga idol, hindi ko sinasabing magkampihan o kung kanino kayo sa driver kayo, sa rider kayo. Pero alang-alang sa content na to, gusto ko malaman yung
opinion nyo kung kanino kayo dito sa mga rider na nabaril o dito kay kuya na namaril na pagsuntukan muna siya. O dito, no, nabaril niya rin yung asawa niya. Kanino kayo dyan, mga lods? Or kung wala man kayong papanigan, explain nyo lang din kung ano yung inyong thoughts tungkol dito sa issue na to. Kasi ano to trending ngayon, mga idol. No? So, ayan. Ayan. So, eto na. Mag-news na tayo ng crypto. Mga idol, no? Crypto news na tayo. At ang unang bigay, boom! Grabe. It's official reciprocal tariff week. Nako, ito yung hinihintay natin kung ready na kayo. Mga idol, sa April 2, President Trump has called Wednesday Liberation Day with 20% tariffs coming on up to 25 countries. US tariffs will impact 1.5 trillion worth of imports by the end of April. Here's what you need to know, sabi niya dyan. So, grabe yan mga idol. Sabi nga dito ni President Trump, President Trump says reciprocal tariffs will be imposed on all countries, mga idol. Nako, ready na ba kayo dyan, mga idol? Kung ano mangyayari sa market, ready na ba ang pang-trade nyo, pang-short nyo? Ako, mga idol, Ito. Call me crazy, pero panis. Etong April 2, mga lord, sa tingin ko maglalaro to, mga idol. Nung April 2 na to, gagamitin ng market maker to. Kasi ang daming nag-i-expect na magda-drop, no? Ang daming mag-i-expect na magda-drop. Nako, mangliliquidate si market diyan, sa tingin ko lang, mga idols. No, sa tingin ko talaga mangliliquidate 'yan. Ay, ba't ako nasa XRP? Tayo sa BTC. Maraming nag-i-expect, mga idol, na magda-drop ang market, no? So, syempre, maraming mag-short dyan, mga loads, no? Kaya naisip ko nga sa April 2, maglulong ako Syempre, babantayan natin yun, mga loads, no? Maglalagay lang tayo ng stop loss. Pero sa tingin ko, mangliliquidate si market maker, mga lodi, ngayong tariff week, mga loads. Kayo, sa tingin nyo, direkta na ba sa babayan? Parang andali, sobrang predictable mga idol, pagka ganun. Kasi syempre, babagsak yan kasi April 2 i-announce na ni Trump mag-aano tayo ng tariff, mga idol. Alam niyo naman, pag sa tariff talaga naapektuhan yung market Tapos ito pa, all countries pa nakalagay, mga loads, no? Impose on all countries, 'di ba? Isipin niyo yan. So medyo mabigat-bigat yan. So pwede talagang mag-drop yan. Ayun ang napaka-predictable na pwede mangyari. So kung trader ka, mag-short ka, 'di ba? Sa araw na 'yun. O kung ngayon pa nga lang, baka naka-short ka na. 'Di ba? Pwede. Kaya lang, paano kung bago mag-drop 'yun, i-liquidate ka muna. Gumanon, ha? Parang ganun 'yung nangyari. Oy, marami nag-short naka-position kayo. Twink. So, sa bumaba. Kinuha kayo lahat. Saka nag-drop. So, hindi natin alam kung ganun 'yung mangyayari. No? Wala tayong idea. Pero ako, magti-trade ako niyan, mga lods. Simula nga bukas di ba walang pasok bukas? Kasi holiday, no? So, simula bukas, mag-aabang na ako ng position ko, mga idol, no? Pero mamaya, mag-scalping ako mamaya. Iba kasi yung magpo-position trade akong ngayong 1 and 2. Ayan. Susubukan ko lang ulit, mga idol, no? So, ayan, grabe yan, ha? Nakita nyo naman, mga idol, mukhang may paparating na dilubyo. Tapos dito, Japan stock market falls nearly negative 4% as investor prepare for President Trump Liberation Day. Ayan na nga yung April 2, the Liberation Day. Nako, grabe yan, mga idol, no? Nakakatakot, mga idol. Sabi nga dito, this is absolutely insane. From Wednesday to Friday, the S&P 500 lost 100 billion per trading hour for a total of 2 trillion negative, mga loads. Ouch! Then after the market closed on Friday, S&P 500 futures erased another 120 billion in minutes. What the heck happened? No? Mga idol. So, ayan, hindi na explain yan. Punta lang kayo dyan Dako BSC. Ayan, letter, grabe. Ang laking pera niyan, mga lodi, no? Nababurn. Kanino napupunta yan? Sa mga short, sa mga bearish
Mga lods, sa mga naka-short, so kaya mo bang sumabay sa mga naka-short ngayon? Mga lods, siyempre iniisip ng mga naka-short, naku, tuloy-tuloy na itong tagumpay natin, tapos may tarif pa na babanggitin si Trump. Naku, huwag niyong hugutin muna yan. Huwag niyo muna hugutin yung panalo natin. Then niliquidate sila, no? Biglang lumipad. Niliquidate sila, oh. Grabe, ito sakalang bumaba. Oh no, ano mangyayari? Nakahanda ka na ba, mga idol, no? Grabe yan. So, ito naman, isang trending news to, dahil ang kulit ng alam niyo, si Elon Musk, minsan nakikita ko parang special child eh. Grabe mag-react eh. Sabi niya dito mga idol, and the Fed. Oh, grabe. So, pakinggan natin to ha. Question is, what is your opinion on the Federal Reserve, and do you have any intentions of doing anything with them? And the Fed. And the Fed. Ganun bigla eh. No? And the Fed. Ulitin natin. Any intentions of doing anything with them? And the Fed. Ang likot nito ni Elon Musk. Ang kulit ng body language niya eh. No? Yeah. I don't know. I always wanted to say that, you know. Grabe. Kung magkakatotoo yan mga idol na end the Fed, na tatanggal na yung Federal Reserve mga idol, ano kayong mangyayari, no? Sabi nga dito ni Amelia, a completely new financial system is needed and XRP will be the backbone of it, no? Nako, ang laking news niyan sa mga XRP army kung sakaling mangyari yan. XRP is paving the path for a new financial system. So doon na kasi tayo papunta eh. Mga lods eh, nasa new financial system at yung pinakamagandang technology is Ripple. So anong mangyayari, di ba? So ayun na yan. Hindi syempre, hindi naman natin pwedeng hulaan na ito na yan, ito ganito mangyayari. Abangan na lang natin yan, no, mga lods, no. At ito, kilala niyo to si Hawk Girl, di ba? Si Hailey Welch. No, naabsuelto na siya mga idol, yung nag-rug pull. Justin Hawk Girl Hailey Welch says SEC closed its investigation into her crypto meme coin that erased 95% hours after launch. She says they will not pursue any charges on monetary sanction. Kasi alam nyo mga idol, ito si Hawk Girl, sumikat lang to sa ano eh, di ba? Interview siya ng Hawk to, ayun gawain siya. Di ba? Ayun gawain Hawk to that thing. Parang ganun. Manood ko yun eh, sumikat yun eh. Wala naman siyang alam sa crypto. Parang ginamit lang siya mga lodi, no? So yung mga behind ng Hawk coins, parang ayun ata yung hahabulin nila, hindi naman siya. Parang nagamit lang siya dyan mga lodi, sabi ng lawyer niya. No? So ayan. Are you asking like the Actua? Oh, yeah. Bakit? Alam mo ba yun? Yes, I know her. Like the Actua. It's bad. Okay, I'm sorry. Oh, doon na. Diyan na. Wait lang. Ito naman. Since 2020, 47 countries has eased or simplified cryptocurrency regulation while 4 countries have tightened restriction or completely banned crypto mining. So, parang pinakita dito ang mga idol, no? More access, no? Ito yung mga tumangkilik at meron ding mga hindi tumangkilik yung kulay red. 34 countries approve Bitcoin ETF or ETPs. The US allowed banks custody Bitcoin 2025. So, ayun yan. Sa US, syempre. Di ba? Tapos, Venezuela banned Bitcoin mining in 2024. So, ito, isa tong Venezuela sa, hindi sumapi. Bolivia legalized Bitcoin. Argentina legalized Bitcoin payment. Russia legalized mining and Bitcoin usage in international payment in 2024. China partially banned Bitcoin mining. Partially lang yan, pero hindi isa yung China sa may pinakamalaking hawak na Bitcoin, 200,000 Bitcoin na ata sa kanila plus. I don't know yung exact na number, pero 200,000 plus mga loads, no? And ang Philippines walang alam, ayan, no? Walang ilaw. Philippines walang silbi, oh, ayan, oh. Ayan, walang alam sa nangyayari sa mundo. Oh, ayan. Turkey legalized Bitcoin, Nigeria legalized Bitcoin. So, ang dami. Philippines, wala, gray lang eh. Kulit eh. Ito. Ano ba mangyayari sa atin sa April? Tignan natin yung chart, mga idol, no? So, usually, ang April natin, kung titignan nyo, is lamang yung bullish o yung positive
no, yung gains. 1, 2, 3, 4, 5. No, yung negative niya. Pero yung positive niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na green tuwing April. No? At malalaki yung positive niya. Ito ay sa bagay 2013, ang laki 50% to. O 17 to 19 halos 2 digits lahat. Ayan, no. 2020 pala o 34%. And then bear market, kumana mga loads, no, 2023. So usually kapag ang March is negative, di ba, pansin nyo, kapag ang March negative, mga lodi, ang laki ng balik ng April positive, oh. Kita nyo yan? O ngayon, negative yung March natin. Ano sa tingin nyo yung maging April natin? Green ba siya o red? No, diyan ang tanong dyan, mga idol, no? Green ba o red, no? Ayan, ha? On average, mean Bitcoin goes up 12% in April. How do you think it will perform? Oh, ayan. Today, ngayong buwan. Oh, ayan. Ngayong taon pala. Oh. Grabe, no? Oh, ito na. Wow, sabi dito na Ripple may be included among the fintech companies that Fed now will utilize. Oh, ito nakasulat dito. Financial companies that Fed now will utilize, partner ng Ripple na, mga idol. Ang daming sa Ripple. Ito naman sa Rothschild, mga lodi. The Rothschild are, kilala nyo naman siguro. Alam nyo ba yung mga Rothschild, mga isa sa mga pinakamapangyarihan tao o apelido o lahi sa buong mundo. Mga bangko nilang malulupit. The Rothschilds are sounding the alarm on blockchain. So ito, parang sa blockchain sila, mga lods, no, mag-focus, no. The Rothschild family has made a rare and significant statement. Blockchain adoption is accelerating faster than expected. When one of the most influential financial dynasty acknowledge a shift of this scale is worth paying attention. So, mga idol, kapag sabi nga nila, kapag ngayong taon is wala kang invest na crypto, kasalanan mo na yun. Kailangan, ang pinaka magandang invest ngayong taon is crypto. Basta yung magandang coins lang mag-invest ka, di ba? Ngayon yun, dahil dito tayo mag-i-start, mga idol, ngayong taon 2025, no? Isang bullish year daw to, mga lods. Pero syempre, hindi naman porkit bullish year, puro pataas na, no? Syempre may mga babayan, pero long term talagang paakyat yan. Ganun yung inaano niyan. Tas ito, parang naging bias naman si Cointelegraph dito, mga lodi. Sabi nga dito, lol, why only XRP? Homie, just open XRP leverage short. Let me tweet real quick to my million followers. Ba't kasi XRP lang? Sabi niya kasi dito, XRP price drop another 40% as President Trump 25% tariffs and failing rate cut odds spoke risk traders. Diba? Hindi lang naman XRP ang nag-drop, mga idol, di ba? Halos buong market. Hindi tsura, halos buong market. Sula na nga, mas malalim, mga idol, di ba? Ang daming mga malalalim. Pero ang sinabi niya lang is XRP. Ang kulit na. Grabe yung drop ng Leo, basag, mga idol, 522. Grabe naman yan. Mga idol, yung Leo token. Naging bias dun si si Cointelegraph. Ito, alam nyo, ilang beses ko na sinabi to, di ba? Pero ito, ang ganda nito kasi may nagtanong. So, ayun yung sasagutin, ayun yung babasahin natin. Kasi lagi sinasabi dito, iti-take over ng SWIFT ng XRP yung SWIFT, ng Ripple yung SWIFT, ganyan. So, may nagtanong dito. Sabi niya dito, if this is the case, why is there still available XRP available to purchase in the retail market? Wouldn't those with insider info or business scoop up all the available remaining shares? This is what is confusing to me. If this is already a done deal, kung sinasabi nyo na papalitan na pala, ganyan, kung totoo man yun, ayun, help me understand. Sabi, ito yung magandang paliwanag niya dito, mga idol, kung bakit ganun, Sabi dito ni X-Remy, institutions are waiting on the sideline with trillions, Parang nakaabang na sila. Abangers lang yan, mga lodi,
Abang-abang lang tayo dyan. Nakahanda na. They will never FOMO in without crypto laws. No? Ayan talaga yung pinaka-importante na isa sa mga importante na mangyari yung batas na yan. Magkaroon tayo ng batas. Their legal department and board members will never allow that. It's a huge risk. No? So, kailangan may batas na dapat once napapasok sila. If the US, get an anti-crypto administration after Uncle Trump, the institution would get sued in court for years. No? Tama nga naman yun, mga idol. No? Kasi kung papasok sila ngayon ng wala pang batas, once na mapalitan si Trump ng anti-crypto na president, pwede silang habulin. Kasi wala pang batas mga idol 'di ba? So hindi sila pwedeng sumugal hangga't walang batas na nilalabas. Fined and probably shut down as they did with the banks that tried to be crypto friendly in 2023, 'di ba? The floodgates will open soon. Good luck trying to buy anything in this chip. So ayan mga idol, no? So ganun yung paliwanag niya, kaya hindi pa pumapasok yung mga malulupit na institution, mga big institution, kasi hinihintay nila yung law. No, yung batas, mga idol, no. Once na may pasa na 'yan, pagpasok nila diyan, hindi na sila madidemanda kapag anti-crypto na yung government kasi may batas na. Hindi kami lumabag sa batas, sinunod namin 'to, ganyan, 'di ba? Kaysa naman papasok sila ngayon nang wala pang batas, and then pag napalitan si Trump ng anti-crypto na hahabulin sila, ididemanda sila. O ba't ginawa niyan? Mali yan, ganyan. O anong laban nila? Wala silang panghahawakan na law. Na hindi sila nagkamali, di ba? So ayun yung gusto kong malinawan diyan na marinig nyo mga lods, no? So ayun, sana gets niyo yun, ha. So sabi dito ni Smoke, Ripple used by the top 15 largest banks in the world, cover 80% of the world's crucial trade corridors, 90% of global FX market coverage, no? So, ganun na ayun, 90% off, no? So, yan, sinasabi lang yung tindi nila. Tapos ito, Ripple's Jack McDonald, Senior Vice President of Stablecoin was at a round table with Adrian A. Harris, Superintendent of the New York DPS yan. Ano ba ibig sabihin niya? Nakalimutan ko na. Alam mo ito nakalimutan ko lang The decision was around the evolving landscape of crypto assets regulations in the US. So ito na yun mga lodi, no? Unti-unti na parang tawag dito. Yung puzzle mga lodi mabubuo na, parang unti-unti nang binubuo. yun, di ba? So unti-unti na nila hinahanda yan at i-announce na lang nila yan mga lods, no? They explored the coordinations that would be needed between domestic and international regulators to build a framework that balance innovation and market stability. Mga lusong. So ito yan, si Jack McDonald. No? As ito yung New York, nakalimutan ko talaga. Basta siya yung superintendent doon, mga lods, no? At nag-aayos sila diyan ng may sinabi diyan yung president ng Ripple na babae tungkol diyan. Na-update na natin yung nakaraan Hinihintay nila yan, hinihintay nila yung signal ng NYDFS, mga lods, no? So ito naman, a former SWIFT employee confirmed that over 11,000 banks successfully tested XRP on SWIFT's network, signaling a potential surge in demand. So, di ba? Ang daming good news pero hindi umangat, no? O, ito na yung natin kayo, nabasa natin. Tapos ito naman, yung uphold. Grabe yung uphold, no? Nagpo-post sila ng ganito, lock-in, no? Isipin nyo, kunyari, Binance nag-post ng ganito. XRP. Di ba? So, grabe. Mga lods. Asan na ba si Vincent? May nabasa ako kay Vincent na medyo malupit din na sinabi niya na pinost niya mga lods Basahin ko lang. Sikat si Elon ngayon Ang daming Elon Musk got a unit of account, means of exchange, and method of payments for you and the Doge. Ayan Saan na yan? Ito. Sabi niya rito mga idol,
auto loan delinquent, saan ato sa report kasi ito ng 6.1 million American are behind on their mortgage. Ayan, the chart is specific to multi-family delinquency. Sabi dito niya, all at the record numbers, meanwhile the banks are underwater. Warren is selling. The gold is flying back. The laws are getting written, no? Ayan yung batas, sinusulat na mga idol, no? People, it's almost time. Just hang on, no? So ayun yung sinabi niya diyan, no? I'm here. I'm right here waiting for you, sabi niya. So intindi niyan mga lods, no? Ngayon, sa akin kasi kung titingnan natin yung market ngayon, maraming na-shake out sa ganitong itsura ng chart, mga lods, no? Maraming na-shake out, maraming nagbebenta na, o yung iba iniisip nila, benta ko muna kasi bababa pa yan, no? Pag bumaba doon na lang ako bibili ulit. Pero kasi hindi natin alam kung ganun nga yung mangyayari. May chances, may malang mga probability na ganun mangyari at pag na-tsempohan mo is magaling ka, no? Pero kung naniniwala ka sa project, mga idol, na magpa-pump siya, kunyari bumaba siya rito, hindi ko ibebenta yung asset ko, mga lods, eh. Hindi talaga ako magsisell ngayon. Matagal pa, no? Ang mangyayari, kung sakaling bumaba man siya, magdadagdag na lang ako, no? Kasi kung kunyari binenta ko to ngayon, benta ko muna kasi bababa pa yan. Paano kung pagbenta ko ngayon, biglang hindi siya bumaba, gumanon siya, umangat siya, di bibiling ko siya na mas mahal na. Mas mahal na dito sa, nakakabaliw kaya yun, mga idol. Na-try ko yun dati. Nakakapagsisi yun. Yung pagbenta mo sa lumipad, ini-expect mo, hintayin mo bumaba pa, pero ang nangyari, baliktad. Hindi siya bumaba, gumanon siya, umangat. Ayun lang yan. Kumbaga, nung pagbenta mo dito, mga lodi, dahil napomo ka ulit dun sa coins na yon, binili mo siya ng mas mahal. Parang nagpatalo ng walang kalaban-laban. So, natuto na ako dun. So, ang gagawin ko ngayon, mga lodi, kung sakaling bumaba man ng XRP, mag-a-add na lang ako, mga lods, no? Kaya nga tayo merong mga butal-butal na pang trade, no? Para makapag-add tayo kapag medyo nagdi-dip yung market, 'di ba? Bumili ako dito, bumili ako diyan, bumili. Bumili din ako dito, 'di ba? Pero mga idol, kung naniniwala ka sa project na angat yan, kahit saan ka pa bumili diyan, kung naniniwala ka na lilipad diyan, walang problema doon, 'di ba? Kasi naniniwala ka sa project eh, 'di ba? Inaaral mo eh. 'Di ba? So, ganun yun sa akin, mga idol. Ngayon, kung April 1 bukas, April 2, sabi ko nga, ang plano ko, mag-open ako ng long, if ever. Pero depende mga idol, babasahin natin yung ating chart niyan, mga lods, pag magti-trade tayo. Pero kasi ganun yung naisip ko eh. Masyadong expected na nababagsak yung market, mga lods, no? Masyadong expected. So, maraming mananalong short pagka ganun. Siyempre, si market maker, hindi kailangan gumawa siya ng paraan eh. 'Di ba? Kailangan na ini-expect niyo yan, bababa yan. So kakalabanin ko muna kayo, 'di ba? Parang ganoon, no? So tatalunin ko muna kayo. Uubusin ko kayong lahat. So ganun yung naisip ko, mga lods, no? So pero kayo, syempre may mga sarili kayong diskarte, TA nyo, syempre kayo yan, pera nyo yan, mga idol, no? So kailangan mag-ingat kayo sa pagte-trade, no? So, ayun yung ating news ngayon. Bukas na ako magbabasa ng comment, mga idol, no? Kasi medyo, ayan na tayo eh. Wala tayong news kahapon na gano'n kami. Banding kami nila WhatsApp boy eh. Mga lods eh. Siguro kung nakapalo kayo sa Facebook ko, makikita niyo yung mga post ko dun. So, ayan mga idol. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo. Mga kapatid, huwag niyo kalimutang i-like ang video natin. Subscribe na kayo sa ating channel. At What's up? Subscribe to Clavius TV and subscribe to Jablo. If you want to watch me, just link in the description. If you want, please just subscribe me. Just please subscribe me. Please. Also, bye.